Kakausap mo po si Eliza Joyce Soto. Idol, humihingi siya ng tulong na makausap ang kanyang mister na nasa ibang bansa. Okay. Tungkol po ito, Idol, sa pambababae nito at gusto niya itong makasuhan at maipa-deport po. Gusto din niya nga maayos ang sustento nito sa kanyang 4 na taong gulang na anak. Sustento in short. Okay, sige. Ma'am Eliza, Magandang hapon po, Sir Idol Rafi. magandang hapon po. So si Mr. Renzi Soto, mister niyo po ito, kasal kayo? Ano pong status niya doon sa Spain? Sir Idol, ano po siya, residensya na po siya ng Spain at nagkatrabaho po siya sa restaurant. Green card holder ho siya o citizen siya? Hindi pa po siya citizen yung green card, wala pa po siya. So resident lang ho siya doon? Yes po, Idol. Okay, so Filipino citizen pa rin siya Yes kung po. tutuusin. Alright, kailan po kayo huling nag-usap, Ma'am Eliza? Kahapon po, Sir Idol, nakapag-usap po kami. Hinihingi ko po yung side niya para maging maayos kami. Kaya lang po, ang tigas po niya. Gusto po niya daling lahat sa korte, lahat. Gaano katagal na po siya hindi nakapagsuporta, ma'am? Sir Idol, nakakapag-support na naman po siya. Kunyari po, ngayong buwan po, nagbibigay po siya. Susunod na buwan, wala po. Pero hindi po sapat yung binibigay niyang sustento para sa anak ko. Magkano po yung binibigay niyang sustento sa bata? Nung last month po, Sir Idol, nakapagbigay po siya ng 5,000. 5,000 pesos? Opo. At nasa abroad siya? Opo, sir. Eh wag na siya mag-abroad kung 5,000 dito. Tama po niya, sir. Hindi siya magbibigay ng malaking halaga kasi sa bulsa ko lang daw mapupunta yung para sa bata. Eh di mag-construction worker na lang siya dito. Buti pa yung mga construction worker na nasusumbong sa atin, nakapagbigay pa ng 8,000 hanggang 10,000. O doon, Kaya nga po, sir. sa Spain siya, tapos 5,000. Opo. Parang nanduloko ata yun. Ano pong trabaho niya doon sa Spain? Sabi po niya, Idol, wala daw po siyang trabaho ngayon. Wala daw palang nulin lang daw po siya ngayon doon. Eh baka nga naman po walang trabaho. Po, wala po siyang trabaho kasi naoperahan po siya. Naiintindihan ko naman po yun. Hindi ko naman po siya inuobliga na magbigay hanggat wala po siyang Trabaho. anong trabaho. Kasi po naiintindihan ko po bilang asawa, naging asawa ko din po siya. Dahil nagkaroon po siya ng sakit, okay lang po sa akin yun. Kaya lang po, sir, yung pinoprovoke nila ako na kung ano-ano yung mga sinasabi nila nung kabit niya, yun po yung hindi ko matanggap. I understand. So, wala siyang trabaho ngayon dahil ka-opera lang niya. Tanggap mo sana yon, naintindihan niyo yun. Ang problema lang, ang sisti lang, kumbaga kinukutsa ka pa. Sa halip na Opo, magpakumbaba at magpaliwanag, siya at yung kanyang kabit. Opo, Sir Idol, ganun po nangyayari. Makausap po natin si Sir Renzi Soto. Mr. Soto, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Ang sabi po ni Mrs., naintindihan niya po kayo kung kayo po'y walang trabaho dahil ka-opera niyo lang. Opo. Kaya lang, ang sisti, ang hindi niya matake is ikaw raw at saka yung iyong kabit ay kinukutsa siya. Sir, siya po, simula po April ng 2020, siya po ang puro parinig doon sa Facebook. Ayaw niya po lumabay. Tsaka po, sir, kahit po may sakit ako, nanghihiram ako ng pera dito, nangungutang ako para may mapapadala sa anak ko. Ngayon kung gusto niyo ng patunay, kukuhanin ko po lahat ng resibo sa pinagpapadalan ko at ipapasa ko sa inyo. Kung makarating man po sa korte, wala akong problema. Sinasabi ko po sa kanya, dali niya sa korte at doon ako magsasalita. Pilit niya pong pinapalabas yung ebidensya ko. Ano po, para makapag-depensa sila. 2019 pa lang po, hiwalay na kami. Bakit po ngayon lang siya nagaganyan? Yun nga po ang sinasabi niya, sir. Naiintindihan niya, ulitin ko po, naunawaan niya kayo kung wala kayo maibigay dahil wala kayong trabaho, ka-opera niyo lang po. Sir, walang ganun. Sir, walang ganun. Dahil kung naunawaan niya ako, sir, wala sanang ganyan. Sir, ang paninita niya po sa akin, sa load niya, sa mga post niya, tungkol sa padala, ano po ba kailangan pa? Hiwalay naman na ho kami. Okay. Malinaw na ho. Meron ho siya, nag-chat sa akin siya na nagpapaalam na pwede daw ba siya magnobyo. Wala naman po sa akin problema yun. Tsaka po kung may mga nachichismis sa kanya, maraming pinapasa sa akin mga picture, hindi ko siya tinisita dahil nga wala na akong karapatan at hiwalay na kami. Malinaw na ho na hiwalay kami sa akin. Ano pa ho ba gusto? Okay, sige, tanungin po natin siya, sir, para magkaroon ng linaw na. Ma'am Eliza, So sinasabi po niya, yung about po sa tinetext ko sa kanya na nagpapaalam ako sa kanya para magpaligaw, gawa-gawa ko lang po yung Sir Rafi para sa kanila po mismo lumabas yung ebidensya na hinahanap ko. Na matagal ko na po na hinahanap noon, nung mga panahon na mainit pa yung sitwasyon, pero wala akong makita sa kanila. Nung ginawa ko po yun, mismo sa kanila po lumabas yung ebidensya na nagpo-post yung kabit niya, na nakapagpanganak na siya, nabuntis, may mga video pa po ako. Kaya po naisipan ko po na ganun yung gawin ko. Baka sakaling lumabas na yung totoo. sir, sabi mo hiwalay na kayo, sir. Saan kayo naghiwalay? Sa Pilipinas o dyan sa Spain?
Nag-file ho ba kayo ng divorce? Wala po nga sir na nangyari. Okay. Kung sakaling hindi ako naka-operahan noong October, sir, at kung sakaling may pera ako, ganun ho ang nangyari. Eh, ang hirap naman po ko, sir, kung magpapalit kami ng annulment, hindi ko naman po hawak utak niya. Okay. Kung iba-iba po ang utak niya eh. Mamaya gagastos ako, kasi hindi naman itutuloy. Napakabigat naman po sa akin nun. Oh, okay, sige, tama. Naintindihan ko po kayo, sir. Ma'am, gusto mo kausapin si Sir, Ma'am Eliza? Baka pwede natin pag-ayusin na lang po kayo kung ano man yung problema. Ma'am Eliza, total, mag-asawa naman kayo. Sir Rafi, sa totoo lang po, binigyan ko po ng pagkakataon niya nung umuwi siya dito. Binigyan ko po siya ng pagkakataon para makapag-usap kami ng maayos. Wala po ako narinig sa kanya na nagsabi siya ng totoo. Nagkausap kami niyan, sir. Pinay po niya Nagkausap lahat. kami niyan, Tapos sir. po hanggang sa ginamit ko yung anak namin, pinagkalulo niya yung anak namin. Pero wala po siyang inamin. Sabi ko po sa kanya, kung magagalit ba ako, may mapapala ba ako, kung magsasalita ba ako ng laban sa inyo, may Sir, magagawa walang ba? ganyan. Okay, sir, Walang ganyan Tunicaret. na- Wala Okay. pong kanyang Sabi ko po sa kanya, Dahil sir, nasa Philippines ako, namatay ho yung nagpalaki sa akin. mamatay man yung anak natin. Sabi ko, wala kayong relasyon. Baka po sa ganun parang hindi siya magsinungaling. Ang sabi po niya, Sir Idol, wala silang relasyon pero kinabukasan po pala flight na nila pabalik ng Madrid nung kabit niya. Tapos buntis na po yung kabit niya nung Okay. Sir, baka gusto niyo po, sir, na mag-usap na lang muna kayo ni Ma'am Eliza. Ma'am Eliza, gusto ba mag-usap na lang kayo? muna makipag-usap noon pa pero wala po siyang ginawa kundi lahat ng pambabaliktad sa akin na ako daw po yung lalaki. Okay. Hanggang sa pamilya nila Sir. yun po yung ginagawa nila. Sir Renzi, opo. Sir, nakausap ko po kayo ngayon ni isang beses po, wala po ako sinabi sa inyo nagreklamo o na nanlalaki si Sir. Sir, siya po ang depensa sa sarili niya na nanlalaki siya. Kahit minsan hindi kita sinita na nanlalaki ka. May nababalita sa'yo na may naliling sa'yo pero hindi kita sinisita. Sir Rafi, paano po yung sasabihin na hindi nila sinasabi na ng lalaki ako? Eh halos lahat ng kamag-anak nila yung po yung sinasabi sa akin na sabi nga po, kung Sir. hindi ka nagsalita, hindi namin malalaman na Sir. ganyan yung istorya. Kasi Kahit yan sino yung pong kwento tao, sa pag amin, kita eh, po Sir ng lalaki. magsalita na ganyan ganito. Nasa kanya lang ho kung paniniwalaan niya. Tsaka kung sino man ho ang kamag-anak ko nagsasabi nun, di patunayan niya ho. Ang kadalasan po kasi dyan, Sir, kung ano po pumasok sa isip niya, yun ang lalabas dyan. Sino po pakikisama? Yun, napaka-iskandalosa. Ma'am Eliza, para maging patas naman tayo, marami raw nalilink sa iyo. Pwede niyo pong sagutin yon? Eh, Sir Rafi, patunayan po niya lahat ng sinasabi niya nililink sa akin. Ako po, lahat po may patunay po ako sa lahat ng ginawa niya. Kaya ko pong ilabas lahat ng ebidensya po eh. Siya po, ilabas po niya kung ano po yung mga sinasabi niya sa akin. Ako po, kaya ko pong harapin kung may ilalabas siya kasi wala naman po talaga. Anong ebidensya meron kayo, Ma'am Eliza? Na sinasabi po niya na may lalaki ako, na sinasabi po ng mga kamag-anak niya, sinasabi po ng mga ng bayaw niya sa City Hall na kaya ako hiniwalayan niya kasi may lalaki ako. No, ma'am, ibig sabihin, ma'am, anong ebidensya meron kayo na itong si Sir Renzi, para maging fair naman din po kay Sir Renzi, na siya ay meron ng kabit? Yes po. Anong may anak ebidensya po? siya, Sir Rafi. Anong ebidensya meron po kayo, ma'am? May anak siya. Yes po, Sir Rafi. May anak po siya dyan sa Spain. Okay. Sandali lamang po, Sir, mama, ito, pumunta tayo sa legal naman para magkaalamanan kung ano yung maging proseso dito, legal standpoint. Ika nga. Attorney Gary Tungol, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Alright, Mr. and Mrs. Soto nasa linya ng telepono. Yes, sir. Si Mr. Soto ay nasa Spain na pero hindi pa siya citizen ng Spain, bagkus siya ay resident alien lamang doon. Yes, sir. And si Mr. Soto ay meron ng anak sa Spain at ganun din yung status ng babae, resident alien. At si Mr. Soto ay hindi nagsusuporta ayon kay Ms. Eliza. Yes, sir. Now, question, saklaw pa rin ba ng batas ng Pilipinas itong si Mr. Soto Okay, sir. given the situation? Under our revised penal code, no, sir, may tinatawag po tayong territoriality principle or ang mga crimes nito ay ma-apply lang natin kapag ito yung nagawa sa territory ng Philippines. Sadly po, mukhang ang crime na nangyari dito ay abroad. So any crimes po relating to the revised penal code such as concubinage or bigamy kung sila nagpakasal ay hindi na po natin ma-file. However, hindi po ito nag-a-apply sa ating violence against women and children. Ang makikita ko po dito is yung withdrawal ng support is enough to file a crime against the husband, sir. Ang magiging problem lang natin dito is paano ba natin siya mapapa-uwi dito sa Philippines to stand for his crime. Hindi ba siya pwede mag-file ng kaso sa korte? Ayun po, sir. Pwede siya mag-file ng kaso sa korte and then we can show na nag-file siya ng kaso ng korte sa Bureau of Immigration para siguro ma-cancel natin if ever may working visa ba siya or tourist visa or whatever, that we may cooperate with the embassy there para pauwiin po natin itong husband niya.
Ayun. Okay. So pwede pa rin. And then, yung naisampa niya kaso sa korte, pag nag-prosper yun, in absentia, pwede ba yun? Magkakaso in absentia kahit wala itong si Mr. Soto? No sir, no. In criminal cases, kailangan may jurisdiction ng court over the accused, which means kailangan po personally magpapakita si accused before the court. So ang kailangan po is mapauwi muna natin tong si Mr. Bago po natin siya makasuhan talaga and mag-proceed yung case laban sa kanya. So paano mangyari yan? Anong pwedeng gawin dito, halimbawa, ni Miss Eliza? Yes sir, first i-ascertain po natin ano ba ang visa niya, ano ba ang status niya doon, is he working there? Kasi kung ganun po, then what we can do is we wait for the expiration ng kanyang work visa. Kapag ka siya naman ay migrant doon, then we can approach yung Spanish government and tell them na may crime siya dito sa Philippines and maybe harangan natin yung pagiging citizen niya in the future. Okay. Salamat, Attorney Garrett. Ma'am Eliza, sa pagkakaalam mo, citizen ba itong si Sir o working visa lang? Di po siya citizen doon. Kinuha po siya ng tatay niya pero residensya po siya doon ngayon. So resident alien siya. Okay, narinig mo naman yung sinabi ni Attorney Garrett. So, pwede ka mag-file ng reklamo sa Spanish government. Siguro idadaan natin through the Philippine Embassy. Yun po ay pwede. Kung hindi kayo magkaayos. Baka naman pwede kayo magkaayos ngayon. Total, mag-asawa naman kayo dati for all time's sake at meron naman siguro kayo anak. Diba? Alang-alang sa bata. Sir Renzi, gusto ko sana magkaayos kayo, sir. Sana po, magkaayos na lang po kayo nito ni Ma'am Eliza. Mag-aayos po bilang mag-asawa ulit? Hindi po, doon po sa problema na yung sinasabi niya. Wala pong problema po doon kung mag-aayos kami sa problema. Ang sinasabi ko nga po, dalhin niya sa korte, pinakamaganda kaysa nagla-live siya ng nagla-live na kung ano ni sinasabi niya, na kung sino-sino nadadamay. Kung kami lang may problema, bakit idadamay buong angkan ko, buong pamilya ko, para saan? Okay. Ano ba problema? Ma'am Eliza, ba't mo ginandamay sa problema niyong dalawa yung angkan ni Mr. Soto? Ma'am. Sir Rafi, totoo lang po, damay ng ma'am po talaga sila Kasi po, ginawan po nila ako ng kwento. At saka po, sa kanila na po nakatira yung babae. Na okay naman kami, tapos babalik na rin nila lahat ng sitwasyon. Para po ba ako sinasabi ko nila na parang wala silang ginawa sa akin. Pero ang totoo po, doon na po sa kanila nakatira yung babae at suportado po nila si Raiza sa ginagawa nilang pambababae. Okay. Na alam po nilang may apo silang maaapekto. Tawagan mo si Atty. Garrett, then ulit. Okay, sir, oo nga naman, masakit nga naman yun, sir. At doon yung patitirahin sa bahay ng parents mo, itong girlfriend mo. Sana sa ibang bahay na lang, wag doon sa parents mo. Ako po nakatira dito sa bahay ko. Yung parents ko po sa bundok na nakatira sa kampo ho. Wala po yung babae doon sa bahay ng parents ko. Oh, ma'am, wala raw pala, ma'am. Saan niyo kinuha yung mga ganong klase impormasyon, Miss Soto? Sir, hindi po totoo yan. May ebidensya po ako. May ebidensya Oh, yun po naman ako pala, sir, eh. May ebidensya naman po. Dito din po sa korte, di ba? Dito ba yung parents mo, Sir Renzi? Dito din po sa Espanya. Sa Espanya din. Opo. Okay. Nako, ito yung medyo problema dito, Ma'am Eliza. Nasa Spain din pala silang lahat. Yes po, sir. So pareho pa rin siguro, it will nga po, apply. sir. Kaya nga po sir, sabing gano'n mas ginusto na daw po nila yung babae kasi naaalagaan si Renzi. Paano ko po nga alagaan yung asawa ko? Hindi man po kami magkasama ng asawa ko. Sir, kahit naman yung umuwi ako sa Pilipinas, wala naman yung pagluto nga ng itlog, yung mo mapagluto eh. Attorney Garrett, Yes sir. I think the same thing applies. Yung parents ni Mr. Soto, pinapatira yung kabit doon sa Spain at nasasaktan si Miss Eliza dahil kasal pa naman sila. Yes, So sir. para bang naiinsulto siya, bakit doon nakatira sa parents itong si kabit? So pwede rin ba siyang mag-file ng case dito for the parents? Pwede sir, no? In fact, naririnig ko naman na sinasabi nirereklamo natin ngayon na dalhin mo na lang sa korte yan. I mean, big talk kasi malayo siya sa Pilipinas, sir. So I think mas better is kung masabi niya yan sa harap ng complainant natin, mapauwi natin siya dito sa Pilipinas through deportation proceedings sa Spain po mismo. Opo. Kailangan po natin tandaan na he is a resident and not a citizen of Spain. Habang pending po yun, we might talk with Spanish Embassy na lang through the Philippine Embassy na padalin mo na dito to answer for Opo. kung anong crimes meron, sir. Sige po. Salamat, Attorney Garrett. Sir Renzi, Po, ganito po yan, sir. Tama nga naman si Attorney Garrett. It's a big talk for you because you're not here. This I'll gonna do, sir. Partida to, sir. Ako po mismo, I'll pull some strings legal na para mapadeport ka. Sige nga, sir. Sabi mo legal, abogado. Sige, subukan natin. Gagawa po ako ng parang. Kukontak po ako sa ating immigration. Kukontak po ako sa DFA. no sir. Kukontak po ako sa embahada natin. Titingnan ko, sir, kung hanggang saan ka. Kung hanggang saan ang tapang mo, sir. Kasi, sir, medyo matapang apog mo, sir. Mga netizen, sir, galit na eh. Kasi, sir, puro kabanggit ng korte. Kasi kung kortehan, sir, kaya kung tumawag po sa DFA ngayon mismo sa Philippine Embassy sa Spain
at sa ating immigration, tingnan lang natin kung ano mangyari sa'yo. Di po ba, Sir sir? Rafi, pwede po ako magsalita? Sige po, ma'am. Sir Rafi, kasi po, hindi ko naman po talaga to gagawin. Kasi po, okay naman ako, tahimik na. Kaya lang po, pinovoke po ako nung kabit niya. Sabi pong gano'n sa akin ng kabit niya, nasan yung kaso? Akala ko may dalawang lawyer, private lawyer ka. Di dapat mas mabilis yung kaso namin. Niyayabangan po nila ako ng gano'n. Sir, remember, hindi ka pa citizen, sir. Kung tutuusin, may habol pa rin sa yung Philippine government. Opo. Kasi ang ginagamit mo sa passport, Philippine passport pa rin, sir, eh. Di ba? Opo. Pwede pong makansela po yung Philippine passport mo kapag ikaw po ay nakasuhan dito. And therefore, pag wala ka ng Philippine passport, paano ka pa makapagbiyahe? Sa lahat naman nasa abroad, huwag kayo magmatapang. Okay? Pilipino pa rin kayo. Hindi kayo pwede magmayabang. Magmayabang na lang kayo kung kayo po citizen na ng bansa na kung saan naroon kayo. Hanggat hindi pa kayo citizen ng bansa ang inyong tinitirhan, huwag ho kayo magmayabang. Di ba, sir? Kaya ako po sinasabi sa kanya na dali na lang sa korte kasi po nagla-live po siya sa Facebook. Paano nga naman, sir? Hindi ba, sir, kahit na siguro sino, kahit na siguro ikaw, yun na lang po nakita niya defense mechanism dahil nga po na-insulto siya, yung nanay mo, pinapatira si kabit mo sa bahay niya. Kaya itong isa, nang manggagalaiti nga naman, so para naman kahit papaano, meron siyang panlaban, meron siyang mapakita na meron pa siyang self-confidence, sasayaw siya sa Facebook, magla-live siya. Opo. Di ba, sir? Pakisabi na lang po sa nanay niyo, sir, na wag naman ganon, walang ganunan kasi si nanay naman Sir, nanginsulto. Kasi po, ako lang po mag-isa dito nakatira tsaka po yung tito ko. Sir Rafi, napakasinungaling po niya. Sobrang sinungaling. Ay sir, dati ho magkakasama kami ng magulang ko. Pero ngayon ho magkakahiwalay na kami. Maski na, sir, marami pa namang ibang lugar dyan sa Spain, bakit pa talaga sa nanay mo tumira itong si kabit? Sir, Pero hindi po tumira sa nanay ko yan. Ang punong nanay niya. Eliza, may ebidensya ka na nakatira sa nanay ni Opo, sir. Serency, si kabit? Yes, sir. Yes po. Marami po akong ebidensya sa kanila. Kahit po kamag-anak niya, sinasendan po akong ebidensya. Oh. Hindi po sang-ayon sa ginagawa. Yan, sir, violence against women and children, ipafile namin yan sa korte dito. And then ipapadala po namin yan sa embahada natin sa Spain, ipapadala po namin sa DFA, ipapadala po namin yan sa immigration. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang mo, sir. Mawalang galang na sa'yo, sir. Diba? Sir, sobrang sakit po kasi nung ginawa nila sa akin, pinagtakpan po nila yung ng asawa ko. Suporta po sila sa babae. Yun nga. 2 taon po nila ako niloko, sir. Mr. Soto, hindi mo masisisi si Mrs. Soto kung siya po ay nagla-live sa Facebook at sumasayaw at nagsasalita dahil nga po nainsulto siya. Kung pusa nga, sir, pag inapakan mo ang buntot, kakamlutin ka eh. Ito pa kayong tao. Sir naman, you know better. Pilipino ka pa rin, sir, hindi ka pa rin Spaniards. So sir, dapat yung ugaling Pinoy pa rin dapat ang iyong dalhin. Huwag yung mapagtaas na Espanyol. Yung para mga elitista dito sa Pilipinas na mga Espanyol na mapagtaas at mapapobre at mayabang. Huwag po. Pilipino ka pa rin, sir. Dugong Pilipino ka pa rin kahit na nasa Spain ka na, sir. Di po ba, sir? Hindi, ala naman po dapat pagyabang sir. Oh, yun nga, sir eh. Mrs. niyo po yan. Remember, siya po yung ina ng inyong anak. Por eso kaya nga po ayoko pong magpa-eret, gawa ko nung may babalikan na video ng ganarian ako at kung kaya ako Ayaw sinasabi ko sa maayos na paraan mag-usap. Kaso sir, ayaw naman yung isang kakalive pakatira sa akin. Noon pa lang, sana nung una pa lang, inisip ko na yung bago kong ginawa. Na may babalik ko pala yung anak ko eh. Dapat hindi ko binuntis yung kabit mo. Dapat hindi ka ng babae. Wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Lukuhin mo ako. Lukuhin mo ako ng buong pamilya mo. Lagi mga buti Yo po. ano ginawa niyo sa akin? Sir, umiyak na po si Mrs. Ano ginawa niyo sa akin? Tumirang sa akin. Hindi pinagpalasakit ako yung punta ng magulang ko. Sir, hindi ko po maintindihan yung mga Naging madamdamin po yung mga pinagsasabi po ni Mrs. Galit na galit po siya. Naglalabas po siya ng kanyang hinanakit yung sa mga pang-api po na ginawa niyo po raw at ng pamilya niyo sa kanya. Yun po yung mga pinagsasabi Hindi niya. po inaapi ng pamilya ko yan, sir. Hindi po inaapi yan. May pinaghugutan po itong si Ma'am Eliza, sir. Siya po, sir, hindi marunong makisama sa pamilya. O sir, hindi nga niya madala yung bata sa bahay namin. Mulat sa pool. Pag-aawayan pa namin para maidala lang yung bata sa bahay. Sir, ito pong advice ko, sir, siguro magkakayos kayo rito. Kaya ko itong pag-ayusin. Pakiawat na lang po yung pong inyong mga kamag-anak, maging itong si Kabit, na wag na po munang pumunta sa social media, wag magpo-post ng kung ano-ano na ikagagalit po ni Mrs. Soto. Pwede, sir? Status ko na lang po muna, walang galawan from now on. Walang pakialamanan at kayo na lang daw mag-usap at kung meron mang mga problema, pakiawat po si parents pati si Kabit. Wala naman pong pinopost yung mga pamilya ko. Sir, ba't manggagalait ito kung wala siya nakikita? May nakita siya, kaya siya nanggagalait eh.
Di ba, Sir, sir? yung pamilya ko po, wala pong pinopost. Yung sinasabi ko sa pamilya ko po. Ma'am Wala pong Eliza, pinopost yung pamilya. wala raw pinupost yung family niya, Ma'am Eliza. Sir, wala pong pinopost yung kamag-anak niya, pero ikinakalat po nila sa mga nakakakwentuhan po nila. Meron po akong ebidensya na na kwento po nila na kaya daw po ako nahiwalay kasi ng lalaki po ako. Ganun po yung mga kinakalat po nila sa mga kamag-anak nila, sa mga kaibigan po nila. Ibig sabihin, binabaliktad po kay ma'am. Yes po Sir Rafi. Binabaliktad po nila lahat ng pangyayari. Oh, di ba? Paano sir, paano pong binaligtad? Pinapalabas nyo raw po na siya yung nanlalalaki, siya yung Sir, unfaithful. kahit kailan ho, tulad po ng sinabi ko, hindi ko po sa kanya, kahit po may nabalitaan ako sa kanya, hindi ko siya sinisita. Gawa nga ho, Sir Rafi, ala naman na akong karapatan. gusto po ba niya sampalin ko siya ng katotohanan na sinasabi po ng mga kamag-anak niya na ganun yung pinapalabas niya. Tsaka Sir Rafi, meron po silang pinapanakot sa akin Binablockmail po nila ako na may video daw po ako sa kaya po sinasabi ko sa kanila, ilabas po nila yung video na yun. Yung po yung pinapanakot sa akin na video nung kabit niya. Sir. May ilalabas po silang video na naka-upload na daw po sa na scandal ko. Oh, sir. Blackmail po yun, sir. Nako. Sir, yung pong sinasabi niya na yan, hindi, akong alam dyan sa parinigan nila. Tsaka hindi ho siya naka-mention doon sa mga, may post po ata na gano'n, pero wala ho yung pangalan niya doon. Okay. Kasi sir, kung ganun blackmail, another kaso po yan, sir. Mas Sir, matindi hindi yun. ho ako nagbablockmail, sir. Kahit itanong niyo sa kanya kung may Sir, sinasabi yung ko sa kabit po niya kanya. nang ba-blackmail sa akin, hindi po siya yung kabit po niya. Oh, nako, daming kaso na. Si Kabit naman, 3 damay. Blackmail, sir. Mabigat-bigat na ano yan. Na kaso, yung pamba-blackmail. So sir, baka pwedeng pag-usapan nyo na lang po sir ito. Ma'am Eliza, ano bang gusto mong klaseng pag-uusap maganap sa inyong dalawa para kayo po'y magkaayos? Ma'am Eliza. Sir Rafi, hindi naman na po kasi Sir Rafi maayos kasi marami na pong nangyari. Gusto ko na lang po siguro na makuha ko yung hustisya para sa amin ng anak ko sa panloloko nila. Gusto ko po talaga silang makasuhan. Dahil matagal na panahon po nila ako niloko. Na-depress po ako yan kasi lahat po ng mga ginagawa niya sa akin po nila binabato. Kinuha lang po ako ng magulang ko para mawala po ako sa depression. Inaliw po ako ng mga kapatid ko. Bigyan ko kay ma'am ng hanggang Friday. Pag Monday ma'am di ka nagkasundo, tuturuan ko po kayo ma'am sa pamagitan ni Attorney Gary Tungol kung paano po kayo makapagsampa ng mga kaso. Ano po? Yung mga narapat na kaso. Sir Idol. Apo, ganun lamang po. Sir Renzi, baka pwede po meron kayo hanggang Friday, mag-usap kayong dalawa at malay nyo sir, baka lumambot itong si ma'am, maayos yung problema nyo. Ano po, Sir Renzi? Okay? Sir, saan po kami mag-uusap, sir? Sa telepono po sir, mag-usap muna kayo kasi hindi muna kami makakikialam hanggang Friday, Apo. mag-usap kayong dalawa, baka kaya nyo pong resolvehin to sir, ano, na hindi na kailangan pang magkasuhan, ha? At kapag halimbawa sir na dumating yung time na hindi kayo talang magkasundo, di matutupad na po yung pangarap nyo na magkasuhan na lang kasi kanina pa nyo pa sinasabi sa umpisa pa lang magkasuhan na lang at mangyari talaga yon. Okay sir, salamat salamat po Sir Renzi ha. Magandang hapon po Sir Salamat Renzi. din po. Ma'am Eliza, Friday, Monday, ilagay mo sa calendar natin, Sherry. Yes po Sir Idol. Pag Monday po, ma'am, binalikan namin kayo at pareho pa rin po yung sitwasyon at naiyak pa rin kayo, then ibig sabihin, itutuloy na natin yung pagsampa ng kaso. Kukonsulta Yes po po, tayo kay sir. Atty. Garrett paano tayo makapagsampa ng mga cases against him and his family. Okay, ma'am? Yes po Idol.